iniisip na nag-aalala sa'yo ang mga tao? Si Rachel. Kailangan ko muna makalayo. Kung saan man ako mapunta, doon ko na lang imimit yung anak ko. Ma'am, sorry kailangan mo lang talaga ng tulong eh. Ano ginagawa mo dito? Baka lalo ka mapahamak eh. Lalo akong mababaliw kung makukulong ako doon. Pero mami, mali yung paraan mo. Pati ba naman ikaw? Gusto mong mabulok ako doon sa ospital? Do, bakit ba tayo nandito? Eh, basta! Tumingin ka sa likod mo. Wait, Go! bakit niyo ako dinala dito? Para saan? We are going on a trip. May pupuntahan tayo kung saan walang manggugulo sa atin. Sana lagi tayong ganito, no? Ayoko nang mawala sa piling mo. Mahal na mahal kita. Ivy? Anong sabi mo? Mahal kita. Ivy? No, nakita ko lang si Ivy. Matagal nang nasa mental hospital si Ivy. Siya pa rin talagang iniisip mo, Alfred. Bakit mo ginagawa sa Laura, atin? hindi mo ako naiintindihan. Nakita ko rin siya kanina eh. Ikaw na lang mag-isa mamasyal dito sa dagat. Mabuwang ka na sa kaiisip dyan sa Ivy mo. Hi, I'm sorry. Really bad with names, but I know you. I used to be Rachel's boyfriend. How's Rachel? May anak, may asawa. Tuloy yung bata. Alam mo rin pala yung tungkol sa anak nila ni Junior. I don't think so. I got Rachel. And ako yung ama ng anak niya. Kung hindi ako nakinig sa'yo na ibalik ko doon si Mami sa ospital, edi sana hindi ako nag-aalala ngayon! Ginagawa ko lang kung ano yung akala kong tama, okay? Kasalanan mo to lahat, Junior! Oo, kasalanan ko na! Pero nung binali ba niya si nanay, sinisiba kita? Ha? Ang ginagawa ko na, nagmamagandang loob lang ako. Para din naman to sa kapakanan ng mami mo. Gago talaga yung June na yan. Mahilig ko mga tira-tira. You're right. Tagasalo lang si Junior ng mga leftovers. Pero ikaw, naman lang natira sa'yo kahit po. Sad, no? Alam mo bakit pinakasal na yan? Para may tumayong tatay sa anak namin. Paano mo papatunayan sa amin na ikaw pa rin talaga ang mahal ni Rachel? So, ano, magpaprotesta ka sa Supreme Court? Magrarally ka sa EDSA? What? What are you gonna do? Hayop talaga yung Ivy na yan. Hayop! Hayop! Tigilan mo nga yan! Ano bang ginagawa mo? Kasi ayaw akong tigilan ng Ivy na yun. Ayaw niya akong tigilan! Nagsasaya kami ng asawa ko. Tapos bigla na naman siya nabanggit ni Alfred. Chik-chik. Natatakot ako. Baka isang araw, magising na lang ako. Wala na yung asawa ko. Alfred? Ivy? Ginagawa mo dito? Hindi ba dapat nasa psychiatric court ka? Paano ka nakapunta dito? Obviously, nakatakas ka. Ba't mo kami sinusundan? Hindi gagawin ka naman hindi maganda, no? Hindi totoo yan. Bitiwan mo ako. Hindi kita pakakawalan. Ngayon din, babalik kita sa ospital para hindi ka naman gulo. Huwag. Ayoko bumalik doon sa ospital. Huwag mo kayo balik doon. Please, hindi ako baliw. Maniwala ka sa akin. Bitiwan mo ako. You know what? Ako pa rin ang mahal ni Rachel. Hindi siya kayang bawiin sa akin ng June na yon. I will prove it to you. Mark my words, Phoebe. Madaling sabihin, mahirap gawin. Ano ka? What? Alam mo, para pasahin ka, okay? Babawiin ko si Rachel. Babawiin ko yung anak namin. At si June, wala nang matitira sa kanya. Great idea! Ha? Ayaw ko sa'yo. Come on, easy. Oh. Well, since
since mukha ka naman nakakaawa, fine. I'll help you. Kung kailangan mo ng tulong. Phoebe, please. Ewan ko sa'yo, good night. Good night, Sandy. Phoebe, good night. Utang na loob, Alfred, huwag mo silang tawagan. Ayokong bumalik sa ospital na yun. Pakawalan mo na lang ako. Pabayaan mo na lang ako tumakas, Alfred. Parang awa mo na. Hindi ako baliw. Kung hindi ka nababaliw, ba't mo ginagawa to? Ba't mo may sinusundan ni Laura? Pinagtangka mo pa na patayin siya. Hindi. Si Achi, yung kapatid ko, siyang may kasalanan, hindi ako. Kunin mo to. Proteksyon yan. Susugod ka sa lungga ng kalaban, wala kang paglaban. Pagka nagkaipitan, gamitin mo yan. Siya nag-udyok sa akin para barilin si Laura dahil gusto niyang mabaliw ako. Dahil gusto niya suluhin yung kumpanya namin, gusto niyang kamkamin yung negosyo namin. Hindi ako naniniwala sa'yo. Nagawa mo nga yung istorya na ako yung namatay mong boyfriend eh. Bakit ako maniniwala sa'yo? Malala na talaga yung pagkabaliw mo. Babalik na kita sa ospital ngayon din. Huwag mo ko ibalik doon. Parang awa mo na pakawalan mo ako. Hindi ako baliw. Hindi ako baliw. Parang awa mo na. Rachel. Rachel, buksan mo naman tong pinto. Mag-usap naman muna tayo. Para saan pa? Para ipamukha mo sa akin na tama ka at mali ako? Wag na, June. Iwan mo na ako. Rachel, please, mag-usap muna tayo. Buksan mo naman tong pinto. Sorry na. June, leave me alone. Rach, please. Sabi ko nga, iwan mo na nga ako. Rach naman eh. I said, leave me alone. Rach. June naman. Hindi ko pa sumasabay kay Mami. Tinuloy pala ni Rachel kay ang pagbubuntis niya. Talaga palang maasa pa rin siya sa'yo. Yeah. Anong plano mo? Magpapakasal kayo? Hindi ka na ba babalik na Amerika? Kakalimutan mo na lang ba yung negosyo natin doon na pinapaayos ko sa'yo? Hindi, Papa. Ayusin ko lang naman tong sandali. Tapos pagkatapos, babalik ako dyan. Hindi. Bukas na bukas, lilipad ka papuntang Amerika, ha? Yung negosyo nga natin eh. Hindi mo magawang matino. Tapos magpapamilya ka pa? Papa, this time, ako na ang gagawa ng sarili kong decisions. At ngayon, hindi ako papayag na aalis ako hanggat hindi ko naayos ang problema namin ni Rachel. Ano sabi mo? Ha? Ano? Renato! Divina! Huwag kang makialam dito. Narinig mo sabi ko, ha? Pupunta ka ng Amerika! Ano namang klaseng ospital to? Walang sumasagot ng telepono. Ano ba? Ivy! 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 Saan ka pupunta? Hindi ka makakatakas. Ano gagawin mo? Tatalong ka? Papakamatay ka? Babaliw ka na talong. Upo ka! Aray ko! Upo ka! Tango ko! Ah! Ay! Pakawalan mo ako dito. Hindi sabi ako baliw eh! Ano ba? Yan. Dito nga ako tinatali eh! Yan. Sige. Tignan natin yung makakatakas ka pa. Hindi ako baliw! Hindi ako baliw!
Ate? Aalis ka po? Oo, hindi kasi ako mapakali eh. Dadaan lang muna ako sa ospital. Magtatanong ako kung may balita na sila kay Mommy. Hindi po ba kayo magpapasama kay Kuya? Hindi na. Basta alagaan mo mabuti si Ferdy, ha? Babalik din ako kagad. Oh, sige pa, ate. Ingat ka po. Bye, Ferdy. Asan natin, Rachel? Kaalis lang po, Kuya. Pupunta daw po sa ospital. Sorry po ma'am, wala po akong update kay Ivitan. Bukas na lang po namin pagpapatuloy ang paghahanap. Off po kasi ng mga tao namin eh. Teka, hanggang ngayon, wala pa rin balita? Pero i-report na po namin sa police headquarters ang pagwala ng nanay mo. Ano ba naman yan? Porkit gabi na ipapaubayan nyo na sa pulis yung paghahanap sa mami ko. Sa mga pulis na busy-busy din dahil napakadaming inaasikaso. Ano ba naman klaseng ospital to? Palibasa kasi, hindi nyo kamag-anak yung pasyente kaya wala kayong pakialam. Kaya ang tingin nyo sa kanila, mga trabaho lang na kailangan gawin para kumita kayo ng pera. Kaya wala kayong pakialam sa mga kamag-anak nila na nag-aalala kung ano nangyayari sa kanila. Ganon? Pasensya na po ma'am. Rachel, ano nangyari dito? Sorry, Doc. Hindi ko lang kasi mapigil yung sarili ko eh. Kung alam ko lang na ganito yung mangyayari, sana pala hindi ko na lang sinurrender dito yung mami ko. Sana iniwan ko na lang siya sa bahay, ako na lang nag-alaga sa kanya para hindi ako nag-aalala ngayon. Ano? Hindi mo pa ba mapapandar yan? Sana man lang, kung mag-e-effort ka rin lang naman na i-surprise tong si Laura, nagdala ka ng crew kahit isa. Para hindi ka nahihirapan ng ganyan kung nagkaroon ng aberya. Dami mo sat-sat. Hindi ka naman nakakatulong. FYI, may alam ako sa mga makina. Heavy equipment ang business namin, di ba? Kaya kung gusto mo tulungan kita, kalagan mo ako dito. No, hindi ako tatakas. Ang layo na natin, oh. Gitna ng dagat, hindi ko pinangarap langoyin ng Pacific Ocean. Ano? Titingin ka lang dyan, wala ka namang alam dyan. Fine! Fine! Excuse me. Pakihawak. Mars, ano ka ba? Tigilan mo na rin kasi yung pag-i-emote mo. Eh, ikaw naman din itong masyadong madrama minsan eh. Eh, hindi ba? Pinipigilan ka nga ng jowa mo kanina. Ayaw mo naman magpapigil, sige ka pa rin kaka-walk out. Oh, tapos ngayon naman, ikaw naman ang ayaw magpapigil. But this time, sa kakaintay sa asawa mo. So, ano ba yun? Nakaka-lurky ka talaga, Mars. Alam mo, tingin ko, wala, napik ko na rin si Papa Alfred sa mga drama mo. Kaya yun, siguro naghanap na ng ibang makakasayaw niya sa yate niya. Ano ka ba, Chick-Chick? Eh, ikaw naman kasi. Kung maka-emote, akala mo naman kaseksihan. Eh, hindi naman gaano. Ay, naku, pwede ba? Tigilan mo na nga yan. Tama na. Hayaan mo. Pag umuwi na ang asawa ko dito,
hindi na ako magbubunga nga sa kanya. Pangako ko sa sarili ko, babaguhin ko ng ugali ko. Titigilan ko na ang pagiging butangera. Huwag lang akong iwan ni Alfred. Hindi ko kaya. Tama yan, Mars. Huwag lang niya ako ipagpalit kay Ivy. Tama yan. Change tactic. Nay, si Tito Alfred po, nasa yate pa po ba siya hanggang ngayon? Oo, bakit? Kasi may nakita po ako sa news po na may paparating daw pong bagyo. Baka maabutan po si Tito Alfred eh. Diyos ko, sana wala namang mangyari sa asawa ko. Pag naabutan siya ng bagyo dun sa dagat. Diyos ko, huwag niyo pong pababayaan ang mami ko kung nasan man siya ngayon. Mami! 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 Babae! Rachel! 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 Kuya, buksan mo yung pinto! Ma'am, excuse me ho. Saan ho kayo pupunta? Nakita mo ba yung yate ng asawa ko? Yung yate ni Mr. Alfred Benitez. Umalahot ho. Bakit niyo pinayagan? Alam niyo naman na may paparating na bagyo. Akala po kasi namin magdi-dinner lang sila dun sa yate. Dito lang po sa may bayside, hindi papalaot. Pero huwag po kayong mag-alala. Pinasundan na po namin sa rescue team. Laura! Ay, excuse me. Bakit ka nandito? Nasaan si Alfred? Diyan, ang kaibigan mo naglalayag sa gitna ng dagat. Mag-isa si Alfred sa gitna ng dagat? May kasama po siyang babae, si Mr. Benitez. Ako yun. Umalis lang ako kanina. Hindi ho eh, ibang itsura. At sigurado kong hindi kayo. Dahil nakita ko kayong umalis kanina. Sigurado ka? Yes, ma'am. Sigurado po. Sinig ko namin kanina lahat ng yate bago po pumalaot dito. Ano nga bang sinasabi? Chip, may kasamang ibang babae ang asawa ko. Pasok ka na sa loob! Hindi! Teka Pasok ka na! Kailangan i-secure yung layag! Ako na yan! Ako na yan! Hindi! Pasok ka na sa loob! Dali! Ivy! Pasok ka na sa loob! Ivy! Ako na yan!
Nag-usap na kami ng papa mo. Next month, pupunta ka na ng Amerika. Kinausap ko siya. Sabi ko sa kanya, hayaan ka na munang ayusin ang problema mo kay Rachel. Thanks, Ma'am. But, hindi ibig sabihin nun, payag na kami magpakasal kayo at magsama. Aayusin mo lang yung arrangement ninyo tungkol dun sa bata ni Rachel. At lalong hindi rin kami papayag na kukunin mo yung anak mo sa kanya. Ma'am. Masisira ang training mo. Ma'am. Walang mag-aalaga sa kanya. Tama na yung makilala ka na lang ng anak mo. Ma'am, hindi pwede. Listen. Ako nagagawa ng sarili kong decisions. Okay? Kukunin ko na yung anak ko. Sa ayat mo sa gusto. Kahit kidnapin ko pa yung bata kay Rachel. Basta makuha ko na siya sa kanya. Oo, ano mo lang ba mang nilalagnat ka pa eh? Si 30. Ano sa labas pinapaarawan ni Yaya? Ate. Iya. Kuya. Pakipasok naman dito si 30. Kagabi ko pa hindi nakikita yung baby ko eh. Ate, hindi pwede. Oo, hindi naman pwede. Baka mamaya mahawa sa'yo yung anak mo. Magaling na. Hindi ko naman niya yakapin. Gusto ko lang makita. Ano po kasi? Nawawala po kasi si 30. Ha? Ano? Nakita niya na ba si 30? Sorry po, ate. Kasi hindi ko naman po alam na mawawala siya eh. Ano bang magagawa ng sorry mo? Eh, paano kung may kumuha sa anak ko? Hinalugog niyo ba lahat ng kalapit na isla? Yes, sir. Negative po eh. Nagmamakaawa. Gawin niya lahat ang dapat niyang gawin. Mahanap pa ang asawa ko. Hanapin yung asawa. Nay, kumain na po kayo, Nay. Hindi ako nagugutom eh. Nay, sige na. Kahit dalawang kagat lang. Ano ba ang kulit-kulit mo? Sinabi nang hindi ako nagugutom! Anong balita kay Ivy? Wala pa ho eh. Hindi pa rin daw nakikita eh. Magbayad na lang kaya ako ng tao para hanapin ang kapatid ko. Para mas mabilis mong maipaligpit yung mami ko? Ganon? Para mabawasan ang mga balyong gumagala sa kalye. So, ano ba talaga ang plano mo? Kailangan mapagkita natin si Rachel at si Sati nang hindi alam ni June. Kapag nangyari yun, mabibisto ko na agad siya kay June. Masisira ko ang relasyon nila. Get it? May gusto akong ibalita sa'yo na I'm sure ikatutuwa mo. Nahanap na nila si mami? Hindi yun. So, ano yung good news? Nandito sa Pilipinas, ang beloved boyfriend mo, si Santi.